Mga kapuso, maki-update na tayo sa lagay ng panahon kasama si Amor La Rosa ng GMA Weather Center. Amor, bahagyang humina ang bagyong Inday na nasa typhoon category na lamang. Anong dapat pa ring paghandaan ng ating mga kapuso? Salamat, Emil. Bahagyang humina ang bagyong Inday pero wag pong makampante dahil dala pa rin yan ang matinding bugso ng hangin na may kasamang mga pag-ulan kasabay ng epekto ng pinalalakas nitong southwest monsoon o habagat. Ang sentro ng mata ng Typhoon Inday huling nakita ng Pag-asa kaninang hapon sa layong 780 kilometers silangan ng Apari, Cagayan. Taglay po ang lakas ng hangin nga abot sa 165 kilometers per hour at yung bugso naman yan papalo sa 205 kilometers per hour. Kumikilos po ito sa ngayon pa west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, pinakamalapit itong bagyong Inday dito sa may extreme northern Luzon, maaari pong simula bukas ng gabi hanggang sa Sabado ng umaga. Pagkatapos po niyan ay tutumbukin naman ito pong mga isla sa timog o yung southern islands ng Japan at pwede ring maglandfall o di kaya naman ay dumaan po malapit dito sa northern coast ng Taiwan. Sabado ng umaga o hapon ito posibleng lumabas ng Philippine Area of Responsibility bago tumama dito po yan sa eastern coast ng mainland China Sabado ng gabi o sa linggo ng umaga. Pero patuloy po natin tututukan yung magiging pagbabago sa pagkilos nito. Samantala, tuloy-tuloy po ang paghatak o pag-enhance itong bagyong Inday dito sa southwest monsoon o yung ang hanging habagat. At dito po sa latest na satellite image, kitang-kita po natin talagang nahahagip na ng bahagi ng mga kaulapan itong bagyo at ganun din nung pinalalakas itong habagat ang ilang bahagi ng ating bansa. Dahil po sa bagyong Inday, wind signal number 2 na ang nakataas dyan po sa Batanes, eastern portion ng Babuyan Islands, ganun din sa northeasternmost portion ng mainland Cagayan. Wind signal number 1 naman ang nakataas sa natitirang bahagi ng Cagayan, kabilang ang nalalabing bahagi ng Babuyan Islands, Isabela, northeastern portion ng Quirino, Apayao, ganun din po sa northern portion ng Abra, kasama rin dyan ang Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, ganun din po dito sa Ilocos Norte, northern portion ng Aurora at pati na rin sa northern at central portions ng Catanduanes. Mga kapuso, dito po sa wind signals, yan po yung mga lugar na makakaranas ng malakas at pabugso-bugsong hangin dahil po sa bagyo. Pero iba pa rito yung banta ng mga matitinding buhos ng ulan. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may mga kalat-kalat na ulan sa ilang bahagi ng northern at ng central Luzon. Ganoon din po dito, lalong-lalo na sa kanlurang bahagi, pati dito sa ilang bahagi rin ng southern Luzon. Mas maraming mga pag-ulan na po ang mararanasan sa hapon, gaya dito sa Ilocos Region, ganoon din sa may Zambales, Bataan, iba pang bahagi ng central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at pati na rin dito sa Bicol Region. At syempre po nakikita po natin, nandito po may mga malalakas sa pag-ulan din sa Batanes at Babuyan Islands. Para naman sa Metro Manila, bandang tanghali po mas tumataas na yung tsansa ng mga pag-ulan at pwede po itong magpatuloy hanggang hapon at sa gabi. Sa mga taga Visayas at Mindanao naman, may mga pag-ulan po sa umaga. Dito po yan sa may Aklan, Antique, ilang bahagi po ng Capiz and Iloilo, Negros Island Region, pati po dito sa Bohol, at ilang lugar dito sa Samar and Leyte provinces. Ganyan din po ang inaasahan natin sa Sulu Archipelago, ganoon din po dito sa may Zamboanga Peninsula, Barm, Soc-Sargen at ilang lugar sa Davao Region. Magtutuloy-tuloy po ang pag-ulan sa hapon pero makikita niyo po mas malawakan at mas matitindi na po yung buhos ng mga pag-ulan. Kaya maging alerto po sa mga pagbaha at landslide at syempre ingat din po sa mga kapuso natin na nakatira malapit sa Canlaon Volcano. Silipin na rin natin sa weekend para mas maaga po tayong makapaghanda dahil posible pong magtuloy-tuloy yung mga pag-ulan. Mabababad sa mga pag-ulan ang halos buong Luzon at ganun din ang Visayas. Nakikita po natin, meron pa rin mga malalakas sa pag-ulan at pwede pa yung mag-extend hanggang sa darating na linggo. Maulan pa rin po sa malaking bahagi ng ating bansa dahil pa rin po yan doon sa epekto ng enhanced habagat. At ito naman, delikado pa rin po ang paglalayag ng mga sasakyang pandagat dyan sa northern at eastern seaboards ng Luzon at Visayas. Yan muna ang latest sa ating panahon mula sa GMA Weather Center. Ako po si Amor La Rosa, serbisyong totoo ng GMA News. At huwag palampasin! Exclusive! 15 taong gulang na estudyante nasa likod umano ng bomb threat at banta ng mass shooting sa ilang paaralan sa Cavite.
at ang parangal na natanggap ng GMA Kapuso Foundation bilang pagkilala sa paghahatid ng serbisyong totoo sa ating mga kababayan. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng 24 oras. Sa pagbabalik ng 24 oras.